Pati spare tires. S. Self. No maneha si quiere dormir, cansado, tan buyong o tomaw. Prinsipya ara, blow bagets. Pirmi checkya ko ng brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, e-self. Tiene presente, responsibilidad di aton el seguridad na camino. Este aviso talyaba con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Nagagamot ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan pinapahina ang resistensya ng katawan na lumaban sa sakit. Sa ngayon, wala itong lunas, pero kaya itong i-manage sa pamamagitan ng pre-exposure prophylaxis o PrEP. Ito ay laan para sa mga taong wala pang HIV pero may mataas na possibility na ma-expose sa sakit. Nagpositibo sa sexually transmitted disease sa loob ng 6 na buwan, drug-dependent at gumagamit ng shared syringe at mayroong partner na HIV positive. Ang PrEP ay highly effective sa prevention kung tama ang pamamaraan at agad na magagampanan. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes todo, mayong buntag kaninyong tanan. Assalamualaikum at good morning everyone. Sa muli po, Saturday morning na naman. So pag Saturday morning, alam na yan. Makakasama nyo si Kuya Carlo at Kuya Joas para po sa ating palatuntunang may kasama ka. Kuya Joas, bumati ka! Good morning mga kaibigan, araw na naman ng Sabado, araw natin ito. Ako nga pala si Kuya Joash, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan? Siyempre, ikaw pa. Batiin natin lahat na nakikinig sa atin ng isang napakagandang araw at napakasayang Sabado. Ganun din sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live, Kuya Carlo, saan mang panig ng mundo na nakikinig kayo sa amin. Siyempre, lagi namin sinasabi, welcome na welcome kayo sa ating programang May Kasama Ka. Bago ko ibigay sa iyo, Kuya Carlo, ang mikropono para sa ating devotional or scripture, alam mo ba, Kuya Carlo, na I'm very excited maliban sa dahil may pag-uusapan tayo related sa buwan na ito, ay siyempre, Kuya Carlo, isang linggo na lang, birthday ko na. Yan. Malapit na ang aking kaarawan. Kaya very excited and grateful ako sa nagdaang taon at sa paparating pa na taon sa buhay ko. Anyway, Kuya Carlo, syempre wag natin kalilimutan ang mahiwagang tanong, nagkape ka na ba? Automatic yan, kapatid. Basta ganitong oras, ready na ang kape natin.
Kayo, mga aming mga tagapakinig, kayo, nagkape na ba kayo? Ito yung palaging tanong ni Joas eh. So sana, kahit hindi pa kayo nagkakape, nasa kwarto pa kayo, nagpapahinga kayo, basta buksan nyo lang yung radyo. Laksan nyo para mapakinggan din ng kapitbahay ang boses natin. Yes, Kuya Carlo. Dahil ang programa natin, kapatid, kwanto eh. Hindi lamang to pang PWD, kundi pang kalahatan to dahil ang ating pinag-usapan ay kapaki-pakinabang ng lahat. So kung meron po kayong mga suggestions, meron kayong mga gustong itanong sa amin, pwede nyo po yan i-text sa 0916-296. Yan, Kuya Carlo, no? Ang pag-uusapan kasi natin ay ang puting baston gabay sa pangarap at baka nagtataka lang, bakit iba yung topic nila, Kuya Carlo, ngayon? Di ba may series sila? So pansamantala lamang po natin itong ititigil dahil to give way sa ating White Cane Safety Day o ang tinatawag nating White Cane Awareness Month. At next Saturday po ay itutuloy natin ang series natin about 60s of an Empowered Life. And later on, magbibigay kami ni Kuya Carlo ng iba't ibang impormasyon patungkol sa nasabi nating talakayan o topic, ang White Cane Safety Day. Ayun, Kuya Carlo, ang overview lang ng maaari natin pag-usapan maya-maya lamang. Well, alam mo kapatid, dapat gusto natin una talaga bago tayo magpatuloy, gusto natin i-recognize ang partner natin dito sa ating pag-broadcast, ang ating kapatid na si Ariel. Siya yung gumagawa ng lahat para maging maayos ang ating programa. Ate Ariel, nandyan ka pa ba? Bumati ka naman. Pero anyway, ito si Ate. Good morning. Hi. Maraming salamat, kapatid. Well, sa ngayon, hayaan nyo lang mag-share din ako ulit tungkol po sa ating, tawag nito? Sa ating devotional. Dahil hindi pwede tayong mawawala ng devotional sa ating ginagawa. Alam niyo, importante yung isang simpleng verse lang, kapatid. Matthew 7:7. Ano ba? Alam niyo ba yung Matthew 7:7? Ito po ay binanggit ng ating Panginoong Jesus. Sa mga tao, sabi niya, ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. So ito lang yung parang sa prayer, Parang ito yung binanggit ng ating Panginoon. Pero tatlong bagay. Una, sinabi niya, ask. Minsan, lahat ng tao ay nagwo-worry, nag-aalala. Madami tayong nag-aalala pero hindi tayo nakakaalala mag-pray. Pero, importante talaga yung prayer. Meron po bang panahon, sinabi ng ating Panginoon, do not be anxious for nothing. Hindi daw tayo dapat mag-alala kahit sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin, make your request known to God. That's number one. Ang second ang sinabi niya, seek and you shall find. Alam mo, minsan ang mga tao ay nagtatanong, saan kami maghanap? Minsan kailangan po maghanap tayo sa tamang lugar. Excuse me po. Pero alam niyo ba, pag naghahanap tayo dapat sa presensya ng ating Panginoon. Dahil sa yun, makakasagot din ng ating mga hinahanap. Kapag may problema ka, hindi mo hinahanap yan kay San Miguel o hindi mo yung hinahanap sa pulang kabayo o anuman o saan ka nagpupunta. Kapag may hinahanap ka, ang solusyon sa lahat ng yung problema yung ating Panginoon. And the third thing, sinabi niya dito, knock and it shall be open unto you. So alam niyo po yung knocking ay saan ba tayo nagkakatok? Nagkakatok tayo sa pintuan. Pag nagkakatok tayo sa pintuan, ibig sabihin, ang pintuan, ano ba yung ibig sabihin ng pintuan? Ito ay isang lugar na kung saan nagkukos ng security. Hindi ka basta-basta nakakapasok sa isang kwarto. Dahil ang kwarto ay isang pribadong lugar, pero ang pangako ng Panginoon, kapag ikaw daw ay magkakatok, bubuksan ka niya. God is inviting us to come inside yung private place niya and for you to be able to
to see kung ano yung mga private things ng ating Panginoon. Merong binanggit sa Old Testament. Sabi niya, He will open, He will show you the great things. Pero ang kailangan lang talaga is that for you to draw closer to God by knocking on His door. So yun yung ating devotion for the day. Kuya Joas. Maraming salamat Kuya Carlo for reminding us of that scripture, Matthew 7 verse 7. At sana ay bitbitin ng bawat isa yan, saan man tayo magpunta o ano man ang ating mga pinagdadaanan. At higit sa lahat, syempre Kuya Carlo, ang lagi ko lang namang paalala na lahat po ng napapakinggan nyo mula sa amin ni Kuya Carlo, lahat po ng aming mga ikinikwento, mga bagay na ibinabahagi sa inyo ay mga lessons na aming naranasan, aming natuklasan, at syempre all of those came from God. The wisdom na ibinigay niya sa amin to share with you this kind of stories. And yung Matthew 7 verse 7, Tito Carlo or Kuya Carlo, yan ay pinaka, I think, no, dapat nating lagi na gawin, to ask, seek, and knock. And the doors will open if we are just obedient and faithful enough to always ask, seek, and knock. Maraming salamat kaibigan, no, sa pagsama sa amin ni Kuya Carlo, dahil alam namin na Sabado mas madali, mas masarap ang magpahinga, pero nakikinig kayo sa amin ni Kuya Carlo at ginagawa nyo kaming background kung kayo po ay nagluluto, nag-aalmusal. Ano ba? Ano bang usual na ginagawa ng mga tao pag Sabado, Kuya? Naglalaba, namamalaan siya, pero ang aga pa para gawin yung kaibigan. Kaya samahan nyo kami ni Kuya Carlo at pag-usapan na natin ang White Cane Safety Day, o ang ating topic for today ay may title na Puting Baston, Gabay sa Pangarap. Kuya Carlo, alam mo ba ang ibig sabihin ng White Cane Safety Day? Baka may idea ka lang kung sakasakali. Kapatid, alam ko, ito ay sikat na sikat ka ngayon dahil ikaw ay gumagamit ng ganyan. Alam mo, tsaka dapat alam ng mga tao ano ba yung white cane. Ano ba yan? Ano ba yun? Yung cane kasi, ang unang pagdinig ng mga kapitbahay natin yan, cane parang sugar cane. White cane, hindi po. Tama yung narinig nyo kanina, sinabi ni Kuya Joas, puting baston. Sino bang gumagamit ng mga puting baston na yan? Kaya alam nyo, sikat na sikat ngayon si Kuya Joas dahil siya may experience talaga siya dito tungkol sa White Cane. Kuya Joas, ikaw lang mag-explain yan. Tamang-tama yan, Kuya Carlo. No, dahil, no, as we celebrate the White Cane Safety Day, ano ba ang tema ng selebrasyon na ito? So, ang tema po para sa taong ito ay puting baston, simbolo ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at ganap na pakikilahok. Yan po ang official theme ng ating White Cane Safety Day 2026. At saan ba nagmula o paano ba nagsimula ang White Cane Safety Day na ito? Ito'y babasahin ko lamang, Kuya Carlo, no, para sa kaalaman nating lahat. Ito po ay ang Republic Act 6. Wait lang, basahin ko lang ha. Ayan, Republic Act 6759. Yan po ang law that recognizes the White Cane Safety Day o ang tinatawag na White Cane Act. Ulitin lamang po natin ha, Republic Act number 6759. Yan ang una nating information sa araw na ito. Pero tuwing kailan ba ito ipinagdiriwang, kaibigan? The White Cane Safety Day is always celebrated every 1st of August. So every August 1 ng kada taon ay ipinagdiriwang natin ang White Cane Safety Day. At Kuya Carlo, para lang din sa konting kwento, usually po ang mga organizations, ang ating mga sektor ng PWD sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay nagkaraos na tinatawag na White Cane Walk. Yun po yung nagsasama-sama sila sa isang lugar at maglalakad po sila using white cane para ipakita ang awareness, ipakita ang inclusion, at syempre ipakita din
na ito mga taong naglalakad na may hawak ng puting baston ay hindi lang po sila mga person with disability, but they are person with direction at they are person with dreams. No? May mga pangarap sila na pinaglalaban, kaya nga po ang title natin sa araw na ito ay Puting Baston, Gabay sa Pangarap. Pero kaibigan, ano ba yung gustong gawin ng batas na ito? Bakit ba ginawa o dineclare ang White Cane Act na ito? Simple lang po. Number 1 po ay the law aims to promote recognition and acceptance of white cane para po sa mga taong may visual disability. That's the number 1. Pangalawa is to remind the public of proper respect towards person with visual impairment. And idagdag din natin na it is to encourage continuous advocacy and education sa mga taong nakapaligid sa mga tulad namin na person with visual disability. So, yun po ang mga pinaglalaban ng batas na ito na ma-recognize na ang white cane ay kabahagi, kasama, kasangkapan para maging inklusibo ang ating komunidad, higit lalo na para sa ating mga persons with visual impairment. So Kuya Carlo, ikaw, ano ba ang sa tingin mo ang kumbaga every time na nakikita mo na may isang taong gumagamit ng white cane o kayo po na nakikinig sa amin o nakatutok sa Facebook Live, pwede nyo i-comment ang inyong sagot. Whenever you see people using white cane, what comes to your mind? Sige Kuya Carlo, baka may gusto kang ibahagi. Ang una talaga, pag nakita mo yung isang tao na mayroong white cane o puting baston, alam mo talaga na may problema siya sa paningin. Alam mo kasi, Joas, yung white cane mo ngayon, yan yung foldable, parang natutupi-tupi mo lang. Yes. Dati nung panahon namin, nung bata ko, hindi pa masyado uso yung ganong klaseng baston, kundi talagang yung kahoy na baston na ginagamit. At the same time, dalawa yun nung araw. Pag ikaw ay, yung inaapi-api mo yung taong may baston na ganyan, mag-ingat ka. At the same time, kanya yun, parang weapon niya ba yun? Parang armas na yun. Para pag meron nang gugulo sa kanya, doon sa amin gano'n nangyari, kapatid. Meron siyang baston, gawa ng bayabas, matigas yun. Pag luluko-lukuhin mo siya, tapos malapit ka sa kanya, bibigwasin ka talaga niya. Yung dahil dati yung mga kinakantsaw-kantsaw. Pero basically, yun nga, pag meron kang nakikita ng white cane o may baston, alam mo na ito kasi baston nyo ngayon, manipis yan eh. So ito yung parang nagiging gabay o mata ninyo. So, yun. Dalawang araw, pag sinabi mong baston, dalawa, it's either mahina ang tuod o yung nga, mahina ang paningin. Yun lamang, Joas. Alam mo Kuya Carlo, tamang-tama lahat ng mga sinabi mo. At sana sa mga tagapakinig natin, maintindihan din natin na itong celebration po na ito ay very important. Alam ko naman na lahat ng mga occasions related to person with disability, they are all important. They are all aiming for inclusion. At tulad nga po ng pagdiriwang natin ngayon ng White Cane Safety Day na may temang puting baston, simbolo ng kalayaan, pagkakapantay, at ganap na pakikilahok, isa lang po ang ibig sabihin po nito, mga kaibigan, na ito pong white cane na meron tayo, it is just more than a walking tool. No, it is not just more than a walking tool. Instead, it helps person with disability or person with visual impairment not just to walk, but to kumbaga para ipakita sa mga tao that they are
independent. Yun po ang importante doon. That it is not just about a walking tool, but it is more of showing people of how these people, ito kami mga person with disability, ay kahit papaano, we are independent at some cases, no? In some cases rather. And Kuya Carlo, ano ba yung gamit ng white cane na ito para na sa kaalaman ng lahat? Kasi akala ng ilan, pag may white cane ka, sabi nga ni Kuya Carlo, no? Bulag, no? Malabo ang mata. Tama naman yan. Para yan sa mga, kumbaga, to navigate, para makapaglakad, kumbaga makapunta ang mga visually impaired sa mga lugar na dapat nilang puntahan. Pero ano ba talaga ang kailangan nating maintindihan patungkol sa white cane na ito? Ito po kaibigan, no? When you see a person na may white cane, hindi ibig sabihin na sila po ay totally blind. Yan po kasi ang common misconception ng mga tao sa paligid na kapag ang isang tao ay gumagamit ng white cane, automatic blind sila. Hindi po. Iba't iba po kasing klase o level ang pagiging visually impaired. And later on, ay pag-uusapan natin yan. Ngayon, ang white cane po kasi ginagamit ng mga visually impaired yan para malaman nila kung safe ba yung dadaanan o lalakaran nila. Yung tungkod po nila yung nagiging extension ng kanilang mga mata. Yan po ang kahalagahan ng white cane. Aside from that is, ito pong puting baston na ito ay nagpapakita na ang isang taong may hawak na ito ay isang visually impaired. Kung kaya kailangan nating mag-give way sa kanilang lalakaran. Para malaman din natin na ang tao pala na ito ay kailangan ng enough space for them to walk, o kung meron mga nakaharang ay matulungan sila na maiwasan, o kung sakasakali, no, ito rin po ay nagbibigay sa atin ng awareness na mag-ingat din po tayo. Okay, yun po ang ilan sa kahalagahan ng white cane. Bakit ko nasabi mag-ingat po tayo? For example, I am using white cane. Si Kuya Carlo, halimbawa, ay makakasalubong ko. Habang naglalakad po ako gamit ang puting baston, dahil sa color white na yan, yung white cane po na yan, madedetect o malalaman ni Kuya Carlo, ito pala makakasalubong ko ay either blind or malabo ang mata. So, iiwasan ko siya ng kaunti para hindi kami magkabanggaan. Kumbaga, si Kuya Carlo na ang mag-a-adjust ng kaunti para hindi kami magbangga o para maiwasan niya ako. Yun po yun mga kaibigan. Kaya pa may nakita po kayo na may naglalakad using white cane, please wag niyo po silang lolokohin, wag niyo silang paglalaruan, kasi ako na-encounter ko yan. I'm using white cane sa isang lugar, tapos may mga tumatalon sa white cane ko. Akala siguro nila nakikipaglaro ako, tinatalunan nila, minsan nasasagi nila. Yun po dapat sana ang maging lesson natin ngayon, na if ever you've encountered a person using white cane, it is for you to give way or be aware that the person you are with o ang makakasalubong nyo o makakasama nyo ay isang person with visual impairment. Yan, Kuya Carlo. Ngayon, Kuya Carlo, nakita mo na ba ako gumamit ng white cane nung nagkita po tayo? Hindi yata, Kuya Carlo, no? May dala kang white cane. Yes, Ganito tayo na nagkita tayo. Kaya nga sabi ko sa'yo, yung white cane mo parang high-tech na yung white cane mo. Dati kasi hindi ganun yung mga white cane. Na alam ko, nung panahon namin nga, baston talaga, literally, na kahoy talaga yung baston ng mga yung kapitbahay naming bulag. Yun yung gamit niya. Ngayon, ito sa'yo, parang nagiging maliit na fold. Yun, Kuya Carlo, no? Para lang sa mga tagapakinig natin, may babasahin lang ako, Kuya Carlo. Actually, nag-research ako about sa topic na ito para naman madami tayong maibigay na information, lalo na very important ito sa panahon natin ngayon na magkaroon tayo ng awareness. And of course, magkaroon din tayo ng contribution or cooperation, makilahok tayo sa celebration po na ito.
So, ang white cane po ay very important assistive tool. Why? Ito po yung mga reasons bakit. It helps people to navigate safely. So, it helps people to navigate safely as what I've mentioned earlier. Para kung may mga obstacle, yung white cane muna nila ang tatama bago sila, o ang white cane muna ang magbibigay sa kanila o magsasign, magbibigay ng signal na o kailangan mong kumaliwa kasi pag namiretso ka, baka mabangga ka, o pag kumaliwa ka, may nakaharang dyan. So white cane nga is the extension ng ating paningin. Pangalawa po, it supports independent movement. 'Di ba? Para they can move freely, they can navigate freely. Yan. Isa yan sa mga kahalagahan ng white cane. And pangatlo, na-mention ko to kanina, na ito pong white cane kasi it gives people the recognition that the person using white cane is a visually impaired individual. So na-mention ko naman na yan kanina. Yan po yung mga ilan sa mga kailangan nating malaman about white cane. And sabi ko nga kanina, di ba Kuya Carlo, it promotes independence. Tama naman yon. Also, it promotes safety. Pangatlo, it promotes mobility. Pang-apat is it promotes confidence. Siyempre, di ba, pag malabo po o hindi tayo nakakakita ng maayos, di ba, parang nahihiya tayo, natatakot tayong maglakad on our own, kumilos. But because we have that white cane, it builds our confidence to at least move a little, move freely and safely. And siyempre, white cane promotes awareness and identification. Ayan, Kuya Carlo, ang unang bahagi lang ng ating kaalaman patungkol sa puting baston. And sa part 2 ay pag-uusapan naman natin bakit nga ba yung white cane naging gabay sa pangarap ng isang visually impaired. And sana kaibigan, no, nagkaroon kayo ng konting kaalaman lang on how to handle or manage person with visual impairment that uses white cane. At sana as we celebrate this White Cane Awareness Month ay nagkaroon tayo ng panibagong perspective that ito pong white cane na ito, hindi lang po ito tungkod para, alam niyo po yon, sabihin na visually impaired ang taong ito, pero ito po ay tungkod na nagsasabing may pangarap po ang isang person with visual disability. Yun, Kuya Carlo, bago tayo magpatuloy sa ating tugtugan, tugtugan po, baka may nais kayong batiin, Kuya Carlo, o pasalamatan muna bago tayo panandaliang magpahinga para sa ating song break. Well, ito, yung alam mo naman dito sa Zamboanga, hindi lamang buong Pilipinas nakarinig nito. Yung mga kakilala ko sa ibang panig ng mundo, nagtatanong sa akin tungkol doon sa trahedya, isang insidente nangyari sa isang eskwelahan dito sa Zamboanga City na medyo malungkot ang atmosphere dito, kapatid. So habang ipa-play natin ang awit na ito, gusto nating ipaalala sa ating mga kapatid na naglulugsa dahil sa nangyari sa isang insidente nga dito sa atin, na may kasama pa rin sila, merong may nakikiramay sa kanila. And then sa araw na ito, marami sa mga dito sa Zamboanga City din, yung College of Law ay pumunta na sila sa Manila to prepare themselves for the bar exam. Yun din, ang awit na ito ay para din sa kanila na gusto natin sabihin, nandiyan kayo sa Manila pero nandito kami. We are backing you up with high hopes na magagawa nyo yung mapapasa nyo yung bar exam at magiging mga tagapagtanggol talaga kayo ng mga naapi. So ang awit na ito ay we from the bottom of our heart, sa aming dalawa ni Kuya Jowas, gusto namin ito i-share sa mga naglulugsa at maging sa mga nag-adventure towards the bar exam. Magbabalik po kami ni Kuya Jowas makalipas po ng awiting ito. Huwag kayong umalis. Bakit ako ganito? May silbi ba
Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kapansanan, ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, huwag magpatalo. Sa mga pagsubok may nagmamahal sa'yo at may pag-asa ka kay Kristo. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Oh, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka. May kasama ka. Kaibigan, ikaw pa rin ay nakikinig sa ating programang May Kasama Ka. Dito lang yan sa 1116 DXAS, your community radio. Ang 1116 DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC. Ang FEBC ay miyembro o kasapi ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, but dollar-based radio station na kung saan tayo ay nagpapatuloy dahil sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Kung nais niyo pong maging kabahagi ng ating radio ministry, ay maaari po kayo mag-send ng inyong mga donasyon. I-scan niyo lamang po ang ating mga bank account at kung sakaling kayo po ay nakapagbigay o send na ng inyong mga donasyon,
ay maaari niyo po kami i-message para personal po namin kayong mapasalamatan at ma-acknowledge namin ang inyong donation. Muli maraming salamat at ngayon pa lamang, welcome sa pagiging kabahagi ng ating radio ministry. God bless, kaibigan. Tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan, ang White Cane Safety Day na may temang puting baston, yon, simbolo ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at ganap na pakikilahok. Kanina pinag-usapan natin ni Kuya Carlo yung patungkol sa White Cane, no? Yung ano ba ang Republic Act, ano ba ang mga importance ng paggamit ng White Cane, ano ba ang sinisimbolo nito, at marami pang iba. At ngayon naman ay pag-uusapan natin yung iilan lamang, no, na klase. Actually, overview lang po ito, kaibigan, dahil masyadong mahaba kung talagang tatalakayin natin lahat. Pero dahil na-mention namin ni Kuya Carlo kanina na iba't ibang klase po kasi ang visual impairment. Hindi po lahat ng gumagamit ng White Cane ay totally blind. So avoid assuming that all of them that uses White Cane are blind people. Instead, no, pwede natin tong malaman by observing or by asking them. So meron po kasing iilan, sasabihin ko lamang po, no, may iba po kasi tinatawag na partially blind, no? A part of their eyes or their vision cannot see, pero may natitira pang vision. May iba naman ang tawag po ay low vision, na kung saan nakakakita pa rin po sila, pero for example, out of 100%, mga 80% or 70% na lang po ang nakakakita sa kanilang mata. So that is also considered as low vision. May iba naman ay tinatawag na light perception, na kung saan ilaw na lamang ang kanilang nakikita. May iba naman ang sabi ay blurry eye. Yun po talaga yung totally malabo yung paningin nila. Nakakakita pa rin, by the way, pero malabo lang. May iba naman sinasabi nila yung peripheral vision, na kung saan nakakakita sila but using their peripheral vision, yung gilid na lamang ng kanilang mga mata ang nagagamit nila to see, pero ang central vision ay either malabo na or totally hindi na po nakakakita. Meron din po tinatawag na, according to them, yung color blind, yung nakakakita sila pero pagdating sa kulay, medyo nahihirapan sila. May iba naman na night blind. Yung sa gabi, masyado nang madilim for them, hindi na sila nakakita ng maayos. So they are considered as night blind. Or kung madilim yung lugar, halimbawa gabing-gabi na, medyo malabo ng kanilang paningin, hindi na sila nakakakita, that is called night blind. So napansin nyo, kaibigan, iba-iba po ang ibig sabihin o klase ng pagiging visually impaired. Kaya wag po nating i-assume na lahat na gumagamit ng White Cane ay bulag, ha. At wag din po nating i-assume na kapag malabo ang mata, they are not capable of doing something. Iba-iba lang po ang level, iba-iba lang po ang ability, iba-iba lang din ang approach ng bawat isang merong bawat isa na mayroong visual impairment. Ayun, kaibigan. Minsan, may isip natin bilang mga tagapakinig o kung kayo po ay nakakakita o nakakasama ng mga visually impaired individuals, paano ko kaya sila matutulungan? How can I show support, no, sa mga taong ito? Paano kaya ako magiging, sabihin natin kung hindi man tayo advocate, pero in our own little ways, paano natin sila susuportahan? Ito po yung iilan na maaari nating ma-apply as we build an inclusive community sa bawat isa. Una po dyan ay respect their independence. Ano ibig sabihin po nun, kaibigan? Ask first before offering help. Lagi ko po itong naririnig sa mga kapwa ko person with disability or even sa mga merong visual impairment. Respect our independence. Always ask if they need help bago ka mag-offer ng tulong. Kasi nami-misinterpret po yan ng mga katulad namin, no? Na hindi lahat ng bagay kailangan tinutulungan kami. So may mga times na dapat kami ang magsabi na we need help. Hindi kayo ang magsasabing tulungan ka namin. Okay? So, kailangan muna na i-ask sila kung
Do you need help? Do you need assistance? Bago mo gawin yung bagay na yan para sa kanila. Kasi nga, sabi ko nga, di ba, to respect their independence. So, lagi ko naririnig yan ever since nung ako po ay namulat na sa mundo ng mga tao may visual impairment na always ask first before offering help. Kasi mali mo, kaya naman niya gawin yan. So, parang nai-invalidate yung kanyang independence, yung kanyang kakayanan na gawin ang isang bagay. Number 2 po ay, do not grab someone's arm. I'm referring po sa mga katulad kong visually impaired, ha? Huwag mong kukunin ang kamay o ang kanilang balikat o ang kanilang braso na walang pahintulot. Why? Number 1, kasi that is for their privacy. No, because that is part of our body. So, bago mo kami hawakan o bago mo, halimbawa, tutulungan mo nga kami, bago mo i-grab ang anumang parte ng katawan namin, always ask permission first. Kasi, katulad nyo rin po, di ba? Hindi naman nyo din gusto na hinahawakan agad-agad ang braso nyo, ang balikat nyo, without permission. No? So, do not pull it without permission. Pangatlo po ay, keep path clear and safe. So kung alam niyo po na may kasama kayong visually impaired, saan man yan, sa eskwelahan, trabaho, sa bahay, o kung kayo po ay nasa labas, no, hanggat maaari, keep their path clear and safe. Na kung saan hindi sila makakabangga, hindi sila makakaaksidente, hindi sila madidisgrasya. Pang-apat, speak directly to the person with respect. No? Speak directly sa tao. Kasi ako po, na-experience ko po yan. No? Akala kasi nila, pag visually impaired ka, hindi ka na rin marunong magsalita. Dapat po, kaibigan, if you are talking to a person like me, may visual impairment o may visual disability, wag po tayo mag-hesitate. Nakausapin ho kami directly, politely, and with respect. Ilang beses ko na po yung na-experience. They are talking to me, they are referring to me, but they are talking to somebody else. Hindi nila ako kinakausap. For example, no, may mga kailangan silang sabihin sa akin. Ipapadaan pa sa iba bago ako kausapin kahit na magkakasama na kami. So nakakapagsalita po kami, nakakaintindi kami, nakakapag-comprehend, nakakasagot po kami. It's just that ang may problema lang po sa amin ay ang aming mga paningin. Okay? So i-treat po kaming normal. If you're talking to someone, kausapin nyo rin po kami ng maayos. No? Hindi na po yung dumadaan pa kung kani-kanino. Because sabi ko nga, di ba, if we are aiming for an inclusive community, dapat you make us belong even in that little conversation. Yun lang, kaibigan, yung mga iilang paraan para to show support, no, sa ating mga kapwa na merong visual impairment. Kasi minsan mag-iisip ka paano ko kaya sa susuportahan. Ito po, yung mga nabanggit ko kanina, yun lang, sapat na. Alam niyo mga kaibigan, ito pong White Cane Safety Day ay it is a celebration of independence, of awareness, and of inclusion. At sana, as you listen to us ni Kuya Carlo kanina at hanggang sa ngayon, ay bitbitin po natin that white cane is not a symbol of inability. It is a symbol of independence, courage, and purpose. So huwag nating isipin na ang white cane ay simbolismo lamang na hindi niya kaya, siya po ay invalido, it symbolizes inability. Instead, let us look at the white cane as a symbolism of independence, courage, and purpose. Kaya nga po ang title natin sa pinag-uusapan natin ay puting baston, gabay sa pangarap, because we are aiming for empowerment. We are aiming for that one particular dream. Kaya sa mga nakikinig po sa amin, ano ba kaibigan ang pangarap mo bilang isang person with visual impairment? Why? Because it is important for us to move through life with dignity and dreams. Ano ba yung pangarap natin? Itong white cane, ako aaminin ko, sometime in my life,
I was hesitant na talagang gamitin ang white cane. By the way, no, may misconception po, maisingit ko lang. May iba po kasi nagsasabi, dapat lagi mong ginagamit yung white cane. That is valid, that is true. But there are some experts, no, sabihin ko na rin, expert in a way na for years they've been using white cane and for years they have experienced different things related to white cane. Others would say na, oo, lagi mong gamitin ang white cane. Tama yan. But others, on the other hand, would say na kahit ang white cane ay hindi mo dala, basta may kasama ka na isang guide, that is okay. Pero in my case, no, ang laging advice naman sa akin, always bring my white cane even if I'm not using it. Bit-bit lang. So whatever it is, no, iba-iba kasi tayo ng approach with regard to white cane, no. Kung ikaw po ay tipo na sanay ka sa white cane, ikaw naman ay tipo na isang tao na sanay ka sa kumbaga human guide, it's okay. Wala naman tayong problema doon. Ang importante lang is yun nga, nakakapag-navigate tayo ng maayos, yung ating mobility, nagagawa natin, yung accessibility, nagiging independent tayo sa mga bagay-bagay, wala tayong dapat pang pagtalunan if we have to or not to. Ano pong purpose? Bakit natin pinag-uusapan ito? Simple lang po kaibigan, to share awareness and knowledge about white cane. Kasi kaibigan, naniniwala ako na ito pong white cane na to, aminin man natin o hindi, no? Kasi kung naalala niyo po, years ago, nagkaroon po ng competition ang Philippine Blind Union. Gumawa po ng, yung vlog making contest. I don't know kung ilan po sa nakikinig sa akin ngayon, sa amin ni Kuya Carlo ay nakapanood ng videos or nakasali. Isa lang po ang natutunan ko sa vlog na yun kasi naging participant po ako ng vlog making contest po na yon. Sabi ko, ang white cane, it is very essential. Why? Because cane stands for, ito po, pakinggan niyo po C-A-N-E. Naalala ko lang bigla. Creating and nurturing environment. Environment ng mga person with disability. Yun po ang isa sa mga sinabi ko doon. What is the importance of white cane? It is creating and nurturing environment. Environment of person with visual impairment. Pero magtatanong ang iba, ano ang connection ng gabay sa pangarap sa puting baston? Simple lang po kaibigan. Kami po mga person with visual impairment, may mga pangarap din tayo, di ba? Tama yan. May mga nais tayong gawin sa buhay, may mga aspirations tayo. Anong gamit ng cane? Anong gamit ng puting baston na to? Siyempre, na-mention na namin kanina, yung independence, okay yan. No? Yung mobility, okay din yan. And so on and so forth. Pero may dalawang bagay or tatlong bagay na pinaka-importante bakit nasabi namin na ang white cane ay gabay sa pangarap. Number 1, white cane shows kamalayan. Kamalayan or awareness. Very important yon. Kapag ang isang visual impaired may pangarap, paano marirecognize kung ang mga tao hindi alam ang isa sa mga kasangkapan ng isang person with visual impairment? That is the white cane. So, paano natin maaabot yung pangarap na yun kung ang mga tao sa paligid natin, they don't know white cane. No, hindi nila alam, ano ba yung white cane na yan? Accessory lang ba yan? Ano lang ba yan? Para saan ba yan? So, kapag alam nila na ang white cane pala ay para sa mga merong kapansanan sa paningin, nagbigay tayo ng awareness o kamalayan. And that awareness supports our dream. 'Di ba? Na-acknowledge po tayo, nabibigyan tayo ng opportunity, na i-empower po tayo. That's number 1. Number 2, the next K is yung kaalaman. Dahil alam na ng mga tao sa paligid natin kung ano ang white cane at alam na rin natin kung paano gumamit ng white cane, dito mas nag-i-ignite yung fire sa puso natin to reach for that goal. Why? Kasi meron tayong gabay. Ano yung gabay na yon? That is the white cane. Yung white cane na ginagamit natin everyday, wherever we go. Nagigets mo natin yung punto?
That's the second K, no? Ang una po ay kamalayan, pangalawa ay ang kaalaman. Kuya Joash, ano yung pangatlo? Ano yung pangatlong K na dapat nating maintindihan para masabi natin na ang puting baston ay gabay sa pangarap? Sa tingin nyo, kaibigan, lahat tayo pwede tayong magbigay ng ating insight, ng ating idea. Pwede kayong mag-comment sa ating comment section sa ating Facebook Live. Baka naman may naisip kayong letter K. Ano kaya yung K na yan? No, na maaring maging karugtong para sa pagiging gabay sa pangarap ng ating puting baston. Ano kaya yung K na iyon? It is very simple. Napaka-simpleng salita lang po ng K na ito. Ito po ay the word kagandahan. Simple lang po yung salita pero ang bigat po ng pwede nitong impact sa atin. Ito po yung ibig sabihin niyan. Bakit ko naisip yung salitang kagandahan? Once we accept the importance of white cane, the moment we accept why we have to use the white cane, in the other perspective, if the people around us was able to determine what white cane symbolizes, then all of those adds beauty, adds kagandahan sa ating pangarapin sa buhay. Pag pinagsama-sama po natin yung kamalayan, kaalaman at kagandahan, ito po yung nagiging gabay natin. Bakit? In everything that we undergo, no, kahit na masakit o mahirap yon, di ba, sa pangarap natin, may mga panahon na parang gusto mo na sumuko, may mga panahon na gusto mo nang huminto, may mga pagkakataong pagod ka na. But always go back to the beauty of your dream. Ano ba yung kagandahan ng pangarap mo sa buhay? I am referring to my fellow person with visual impairment. Kasi di ba madilim, no? For example, malabo mata mo, no? Sabi natin, totally blind ka, bulag ka, you can't kumbaga, hindi mo makita clearly ano ba yung pangarap na meron ka. But as you dream of that particular thing, no, yung pinapangarap natin, yung gusto natin mangyari sa buhay natin, nagkakaroon ng kagandahan for us to move forward in life, no? For us to move freely, to move freely in life. Kasi na-acknowledge natin that even I am visually impaired, I am beautiful. Even if I am visually impaired, I can add beauty with the people around me. And even if my situation is not that okay, it is ugly, still I can choose to see the beauty of it and make that my inspiration to walk with dignity and with dreams in life. Kaya kaibigan, sana ito pong celebration ng White Cane Safety Day, hindi lang siya nagtapos ng August 1. Kasi 'di ba lagi po itong ipinagdiriwang tuwing 1st of August ng kada taon. But I hope and I pray that ito pong selebrasyon na meron tayo, alam niyo po yon, it will transcend not just to the people who are willing, but to those people who are not yet aware of who and what we are as a person with visual impairment. Maganda po kasi yung nangyayari po nung August. Kinwalk na tinatawag, nagsama-sama po lahat ng mga advocate, nagsama-sama po ang iba't ibang organization, mga LGUs, lahat po nag-participate. Siyempre kasama dyan ang mga katulad namin may kapansanan sa paningin. Pag tinignan mo silang maglakad ng sabay-sabay using white cane, no? I think dito sa Manila, nangyari yan sa Quezon City kasama po ang NCDA, ang National Council on Disability Affairs. Isa lang po yung napipicture out ko every time ay, makita, marinig, malaman mo yung kanilang celebration ng White Cane Walk. Ito yung mga tao. Kasi ito po ay halo-halo, no? Iba-ibang klase ng tao. Pero dito mo makikita, yung sinasabi kanina, why? Couple of years ago, 48 years ago to be exact, may mga taong minsang nanalangin at nangarap na sana mabigyan ho ng
pagkakataon, magbigyan ng spotlight naman ang mga person with disability. No? Consistently, no, kahit pagod na po ang mga taong nauna sa atin, they made sure na even if mawala sila sa mundong ito, may maiiwan siyang legacy. At ito po yung nangyayari sa atin ngayon. That White Can Walk represents the legacy of those people who have gone before us fighting for this. And now may mga kabataan na katulad nyo, katulad natin, may mga tao nakikipaglaban, patuloy na nakikipag-advocate para dito. Ang sarap lang pong malaman, makita, maisip na even if sometimes we feel alone, even if we are doing everything we could to reach our dreams, may kasama tayo. Yes, andyan si Lord, kasama natin siya. But at the same time, we have this group of people na handang suportahan tayo kahit nasabihin natin ang nilalakaran natin ay puno ng lubak, puno ng mga butas-butas, no? Kasi that's life eh. That is the reality of life. Sometimes ang daming twists and turns, ang daming mga left and right. Pero kaibigan na nakikinig sa amin ngayon, ano ba yung puting baston mo? Ito po, as I end, hindi na po ako nakikipag-usap lang, o I'm not just referring to my fellow person with visual impairment, but to everybody, sa lahat po na nakatutok sa amin ngayon ni Kuya Carl, ano ba yung puting baston mo na nagiging gabay mo sa pangarap? Kung kami, ang puting baston namin is the literal white cane, ikaw, ano ba yung puting baston mo na maaring gabay mo sa pangarap? Ito ba yung pamilya mo? Ito ba yung asawa mo? Ito ba yung trabaho mo? Ito ba yung negosyo mo? Ano yung puting baston na meron ka na kahit maraming tao ang hindi pa nakakaalam, maraming tao pa ang nahuhusga, maraming tao pa ang kumbaga, wala pa doon sa, kumbaga, they can't think the way you think, no? They can't understand the way you understand things. Eh, hawak mo pa rin yung puting baston na yon. Is it your prayer every night? Is it the song in the night that you keep on singing every day para lang maging gabay mo sa pangarap mo? I don't know what it is, kaibigan. So, yun po sana yung dalhin natin ngayong Sabado. Kami ni Kuya Carlo, ano yung puting baston ko? Ano yung puting baston na meron ako ngayon na nagiging gabay para sa pangarap ko? Feel free to comment it sa ating comment section. Feel free din na, kumbaga, samahan kami ni Kuya Carlo na, kumbaga, ipag-pray kung ano man po ang inyong puting baston, kaibigan. Take good care of it. Dahil at the end of the day, yes, God is with us. People closest to us, our families, our friends will support us. But at the end of the day, it is you who will decide and it is you who will choose what puting baston you are willing to fight for para lang makamtan mo ang pangarap mo. Yun lang, kaibigan, sana ay napagaan namin ni Kuya Carlo ang iyong kalooban ngayon. Sana ay nagkaroon ka rin ng kaalaman at kamalayan patungkol sa puting baston. At bilang pagtatapos, kaibigan, whatever we are going through right now, every single day, I know we have silent prayers, we have silent battles, we have silent tears, mga pag-iyak, mga laban na hindi nakikita ng mga tao na ikaw lang ang nakakaalam. At kung minsan natatakot kang i-share sa kanila dahil baka mahusgahan po tayo, baka masaktan lang tayo, gusto ko lang sabihin that it is still related to Matthew 7 verse 7, yung ask, seek, and knock. Ito lang po yung nais kong sabihin. We can come as we are to the Lord, no matter who and what we are. Kasi sa Kanya, we can cry, we can laugh, we can share everything sa ating isipan, sa ating puso. He will never judge us. At ito ang panigurado, kaibigan, hindi Kanya pababayaan. So come as you are, you ask, you seek, and you knock. May that verse, Matthew 7 verse 7, be our guide as we navigate in life,
as we fight for puting baston para sa gabay natin sa ating pangarap sa bawat araw. Muli, maraming salamat na kasama nyo kami sa ngalan ni Kuya Carlo at ng technical team natin, headed by Kuya Rolando at ng ating himpilang 1116 DXAS, your community radio. Nakasama niyo po kami, ako si Kuya Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Happy weekend and God bless us all. Till next time, paalam. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga.